Brad Daniel at Brother Eli at sa lahat po ng manonood po sa inyo. Ang aking pong katanungan, Brother Eli, ano po ang pinagkaibahan ng inyong relihiyon at sa iba pa pong relihiyon? Maraming salamat po. Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba, hindi ko kayang sabihin lahat ngayon, Unang-una, yung rosaryo, wala kami. Kasi wala nga sa Biblia yun eh. Hindi naman tinuro ni Kristo yun. Hindi rin tinuro ng mga apostol. Wala kaming rosaryo. No? Sa amin, si Kristo, Diyos, hindi tao. Kasi nasa Biblia, bago pa nilalang ang mundo, bago pa nilalang ang tao, meron ng anak ng Diyos na kasama ng Diyos. No? Napakaliwanag sa Biblia noon na nagtamo siya ng kaluwalhatian sa Ama bago pa itinatag ang sanlibutan. Kung narinig mo yung kaninang binasang talata, 17:5 at 17:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, kasama na siya ng Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Ang tao nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa ang lupa, wala pa ang mundo. Paano naging tao yan? Nagkatawan tao lang yan sa panahon ng sa Israel. Nagkatawan tao, pero hindi siya talaga tao. Kasi kung tao siya, magkakatawan tao pa ba siya? Tao na nga siya. Hindi siya tao. Siya ay nabubuhay, umiiral, kasama ng Ama bago nilalang ang lahat ng mga bagay. Hindi totoong si Kristo'y tao. Nagkatawang tao. Ngayon, sa amin ang Kristo hindi tao. Anak siya ng Diyos. Diyos siya. Siyempre, anak siya ng Diyos Ngayon, sa amin walang bayad ang binyag. Bawal kasi ng Diyos pabayaran ng aral ng Ebanghelyo. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo walang bayad. Walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang mga serbisyo, wala. Sa iglesia, mayroong abulo yan. Voluntary contributions. Yung sinasabi sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Walang pilitan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Kaya nga hindi kami kumukuha ng ikapu kasi ayon sa pasya ng puso. Sa amin walang ikapo. Ganun ang pagkakaiba namin. Nagbabatay kami sa Biblia. Ang mga iba nagbabatay sa Biblia doon sa panahon ni Moises, sa panahon ng matandang tipan. Sa bagong tipan, ang utos magbigay ayon sa pasya ng puso. Yon, doon kami naiiba sa Sabadista, sa born again, iba kami kesa doon sa mga protestante, sa mga metodista, kasi sila lahat may ikapu, kami wala Ang sa amin, yung kusang loob ng kapatid, yun ang itinutulong sa gawain para ipalaganap ang Ebanghelyo. Yun, pagkakaiba namin yun doon sa iba. At saka, ang pinakamalaking pagkakaiba namin kapatid, kami naniniwala sa Biblia, buong buo. Hindi namin dinadagdagan o binabawasan ng nasa Biblia. Halimbawa, ang nasa Biblia, ganito, yun ang aming sasabihin. Basahin natin ang 1 Korinto 4:6, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga nakasulat. Paano ngayon yan? Maraming mga iglesia ngayon, ang tuturo ng wala sa nakasulat. Biro mo, si Kristo raw, personal Lord. Wala naman sa nakasulat sa Biblia, si Kristo, personal Lord Si Kristo,
Panginoon ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya personal Lord. Pag ginamitan mo kasi yung salitang personal, parang toothbrush yun. Ikaw lang ang gagamit. Personal eh. Yung brief mo, personal yon. No? Yung salamin mo, personal yon. Ikaw talaga gumagamit nun. Pero si Kristo tawagin mo, personal Lord. Meron ba ng personal Lord? Wala sa nakasulat yon. Diyan kami stricto, kapatid. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang aming sinusunod. Di kami nagdadagdag, di kami nagbabawas. Para sabihin mo, personal Lord si Kristo. Wala sa Biblia yun eh. He is the Lord of all faithful. Hindi siya personal kahit kanino. He is the Lord of all faithful. Panginoon siya ng lahat ng sumasampalataya. Kaya, para magdagdag kami sa Biblia, yun ang pagkakaiba namin sa iba. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Ba't mo papalitan ng Assemblies of God? O kaya papalitan mo Jehovah's Witnesses? Ang nasa Biblia, Kristiyano. Basahin natin ang 4 ng unang Pedro, mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang itatawag sa'yo, Kristiyano ka kung tagasunod ka ni Kristo. Ba't ikaw naging Mormons? Ako Baptist ako. Paano ka naging Baptist? Kristiyano dapat. Ako Romano Katoliko. Ba't ka Romano Katoliko? Saan yung pinagkuha yan? Ang nasa Biblia, matuwa ka pag tinatawag kang Kristiyano, naluluwalhati ang Diyos sa pangalang ito, sabi ni San Pedro. Pinalitan ba naman ng Mormons, Sabadista, ako Saksi ni Jehovah, ako si ganon. Mali, sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yon ang pagkakaiba namin. Sana naunawaan mo ko, kapatid na Sarah, no? Maraming salamat po. And with that, ay muli po ang ating pagpapasalamat una sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapagsagawa nitong ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition.